Hello guys! Welcome sa amin munting tahanan. Ang bahay ni Romel sa Caloocan, maliit lang. Pero, kompleto ang mga gamit nito mula sa sala hanggang sa kusina. Meron din siyang sariling laptop, Bluetooth speaker at motor na lahat napanalunan lang daw niya sa raffle. Abay kung swinerte ka nga naman. Bata pa lang daw si Romel. Parang meron na siyang kakambal na swerte. Grade 5 ako. Sabi ng nanay ko, bumili ka doon ng suka. Ang pambili ng suka ay pinantay ako po sa isang tayaan. Siyempre, pinagalitan daw siya ng kanyang nanay. Pero, Sabi ng pinatayaan ko, saan po yung anak nyo? Nanalo siya ng 1,200. hanggang taong 2019, si Romel nagsimula ng sumali sa mga raffle online. Valentine's Day. Sabi po kasi ng asawa ko, sana may magbigay sa akin ng regalo man lang. Ang premyong naiuwi niya, couple watch at t-shirt. Ang galing talaga kasi sabi lang po ng asawa ko na kung anong irigalo po, talagang biyaya po talaga. Na-appreciate ko, napaka-memorable kasi parang complete package na eh. Mula noon, halos inaraw-araw na ni Romel ang pagsali. Sa isang araw siguro, halos 30 promos ang sinasalihan ko. Kamusta naman ang kanyang winning streak? Siguro sa isang week, halos hindi ako masiro. Sa physical raffle, nanalo po ako ng refrigerator, washing machine, air dryer, iPad worth 37,000. At saka ito naman yung aming water dispenser. Isa rin po ito sa napanalunan ko last month lang po, worth 9,000 pesos. Ito naman yung gas rinse namin. Napanalunan ko rin po ito sa raffle worth 12,000 pesos. Ito pala yung isa sa pinakamalaking napanalunan ko sa raffle. Ito yung motor na worth 41,000 pesos. Minsan na rin siyang nanalo ng 1-year supply ng groceries. Halos po linggo-linggo po na hindi kami naubusan ng groceries dahil po libre lang po sa pagsali sa mga raffle. Pati nga sa mga papromo sa TV, naka-jackpot din siya. Nanalo din po ako sa Itbulaga at saka sa iba pa pong palabas sa TV po. Maging ang dati naming ka-selfie mo, Jessica Soho promo, isa rin pala siya sa mga naging winner. Sa Kim J's naman, nanalo po ako dito ng 10,000 pesos. Magkano naman ang pinakamalaki niyang naging cash prize? Sa GME, bigay premium panalo worth 100,000 pesos. Financial ko po yung mga anak ko nung time na yun. Ang kanyang pinuhunan sa pagsali sa mga raffle, nasa 20,000 pesos din daw. Magkano naman na kaya ang kanyang tinubo? Umabot na po ng kulang-kulang kalahating milyon po. Mas malaki yung napanalunan ko kaysa pinuhunan ko po. Tumutubong lugaw na nga. Kunyari, washing machine. Pag may extra akong napanalunan na 2 or 3, 4, yung iba, binibinta ko po siya. Para kumikita din po ako. Sa liit po ng bahay namin, wala na pong paglagis. Linggo-linggo na lang huya may darating na package. Sana all. Kahit sino po talaga na nalaman na marami akong napanalunan, talagang hinahawakan yung kamay ko at saka sinasabihan, pahawa po ng swerte. Eto ang matindi. Nag-resign si Romel sa pagtuturo para lang karirin ang pagsali sa mga raffle. Dati po akong nagtuturo ng computer subject sa private school. Feeling ko po dito po yung binas sa akin yung pagsali sa mga raffle. Nung una, alanganin ako syempre kasi sa hirap ng buhay ngayon at 4 ang anak namin, hindi ko talaga kakayanin yung mga gastusin. Bilang isang haligi ng tahanan, gusto ko po lahat ng pangangailangan po nila ay mai-supply ko po sa kanila through raffle prices. Pero na-observe ko naman na nung sumali siya sa mga promo at paraffles, bawat linggo may panalo siya. Dahil nananalo si Papa sa raffle, meron siyang binibigay sa akin ng mga damit, mga sapatos, cellphone. Makaidun po kami sa mga restaurant. Ang swerte ni Romel, paniniwala niya, nakaguhit na sa kanyang mga palad. Ang birthday ko po ay September 23, 1983. Yun po ay araw ng Friday. Pag Friday po talaga, maraming dumadating na prizes. Feeling din daw niya, lucky charm ang tila umuulit na tunog ng kanyang pangalan. Romel o Romelo. Feeling ko po talaga ito yung nagdala sa akin ng swerte. At hindi lang pala siya sa raffle sinuwerte. Sa ngayon po, ito na po yung pang-apat na buhay ko po, binigay sa akin ni Lord. Dahil una po, nung bumiyahe kami sa Bantayan Island, nalaglag po ako. Tapos, yung pangalawa din po na nalaglag din po ako sa balon, muntikan din po ako namatay, nalunod. Tapos yung pangatlo nga po, yung bahay namin nabagsakan ng malaking puno po. Siguro po, swerte ako dahil madasalin ako eh.
Gayunman, hindi naman daw feeling ni Romel na laging it's his lucky day. Nagkaroon ba ako ng type 2 diabetes last December po, 2021. Talagang halos po isang buwan akong din makakita. Bumagsak yung mundo ko talaga. Niisip ko po talaga na paano na lang yung mga sinasalihan ko. Paano na lang yung mga gastusin namin araw-araw. Kaya bahagi ng kanyang premyo, Ginamit ko po sa maintenance ko sa diabetes. Tapos yung iba po, araw-araw na food allowance, tapos mga bills. pero nitong Miyerkules, si Romel muling nakipagsapalaran. Sumali siya sa online raffle at ang resulta nito, sa Biyernes malalaman na pinaniniwalaan din niyang kanyang lucky day. Kinakabahan ako ngayon eh. Sana manalo ulit sa Friday. Papala rin kaya si Romel? At meron din daw siyang tips para buenasin sa mga paraffol na willing daw niyang i-share sa ating viewers. Ang sekreto kung bakit talaga ako palaging nananalo sa raffle dahil Para more chances of winning, tutok lang sa aming pagbabalik. Dating teacher mula Caloocan, saksakan daw ng buenas pagdating sa mga raffle. Ang suma total ng lahat ng kanyang napanalunan umabot na po ng walang-kulang kalahating milyon po. at nito ngang nakaraang Miyerkules, sumali ulit si Romel sa raffle. Kinakabahan ako ngayon eh. At nitong Biyernes na pinaniniwalaan niyang kanyang lucky day, malalaman na ang resulta. Yes! Buti naman nanalo sa wakas. Aba! At hindi nga siya pumalya. Thank you, Lord. Ang napanalunan ko po dito ay isang food voucher. Feeling ko talaga ngayon itong pinaka-lucky day ko. Sana sa sunod naman, pala rin at mas malaki pang biyaya ang bigay ni Lord sa akin. Sa mga gusto namang malaman kung paano ba palarin sa raffle gaya ni Romel, heto ang ilan sa kanyang tips. Kailangan marami kang nasalihan. The more na marami kang nasalihan, mas maraming chance kang manalo. Kailangan po masunod yung proper mechanics para mapasama ka sa randomizer at saka isa ka sa mga mapili. Kailangan din ng dasal. Lord, sana ibigay mo na to sa akin na manalo ako. Manifesting din talaga. Huwag mo iasa yung mismong kapalaran mo directly sa mga raffle. Una-una sa lahat, hindi siya magiging sustainable or profitable dahil hindi mo mapo-forecast kung mananalo ka. I highly recommend may fixed or stable job ka kapag meron kang pamilya na tinataguyod. Yung maling paniniwala niya sa kanyang luck, ito yung maaring mag-lead sa kanya through addiction. Patuloy na gagawin niya yung bagay na yon kasi feeling niya ito yung tama, ito ang kapanipaniwala. Kinakailangan reality ang lagi nating pupuntahan. Huwag iasa sa swerte ang buhay dahil ito ay hindi habang buhay. Hindi naman siguro na-addict, nahiligan lang dahil nga sa daming napanalunan. Po yung pagsali sa mga raffle po, kailangan din po talaga ng extra sideline na racket eh. Kasi kung maniniwala ka sa binas ka talaga. Pero kailangan, samahan mo rin ng extra income. Ngayong malapit na ang kaliwat kanang pa-raffle sa mga Christmas party at iba pang Christmas pakulo, sana pare-pareho tayong mabunot. Pero tandaan, hindi lahat iniaasa sa swerte. Kailangan ding madiskarte. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.